Brothers and sisters, we are honored to have here today Bukas Palad Music Ministry. Salamat po, Brother Willie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin makasama kayo sa wakas ang pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Bukas Palad nga po yung pangalan namin at nais ko lamang po ipaliwanag sandali kung bakit po ganoon yung naging pangalan ng grupo namin. Kinuha po ito sa pamagat ng isang awitin ni Father Manolin Francisco, John D. Arboleda at Norman Agatep. Baka alam po ninyo yung kanta, yung panalangin sa pagiging bukas palad. Ang nangyari po kasi, nung nagsimula yung bukas palad, magkakaibigan lang po sila, tapos nahatak sila na kumanta para sa kasal ng kapatid ng isang kaklase nila. Tapos mula noon, naging isang choral group na sila. Tapos yung unang album po ng Bukas Palad, yung pamagat po ay Bukas Palad, nagsimula dahil po, nagawa po yung album na yun dahil nais po nilang tulungan yung isang parokya, yung Kristong Hari po, dun sa may Fairview. Okay? Nais po nilang tulungan yung parokya ngayon, kaya sinabihan sila ng isang pare, si Father Joel Tabora, na i-record niyo yung mga kanta ninyo, gagawin nating album at yun yung ibibenta natin para makalikom ng pondo para sa parokya nito. At doon po nagsimula yung Bukas Palad. At noon po, nung simula, wala pa pong pangalan yung grupo at kinuha namin po yung pangalan namin mula doon sa pamagat ng unang album, yung Bukas Palad. Kaya po, yun yung pangalan na ginagamit namin. Pero kahit na po yung pangalan na ginagamit ng grupo ay Bukas Palad, ang nais po natin mangyari sa hapon ito ay maging bukas palad at bukas loob sa isa't isa sa pagbabahagi na natin tungkol sa ating trabaho bilang mga naglilingkod, lalo na sa larangan ng musika. Hindi po ba? Kaya mabuti po siguro magsimula tayo sa isang panalangin. At angkop po siguro na simulan natin yung ating gagawin sa hapong ito sa pag-awit ng panalangin sa pagiging bukas palad. Turuan mo ako maging bukas palad.
Magandang hapon po. Ako po si Brother Roy Tolentino. Isa po akong guro sa Ateneo. 8 taon na po akong kasapi ng Bukas Palad. At isa po ako sa mga miyembro na madalas nakasabak dito sa mga gawain ito. Kaya magsasawa po kayo sa akin sa hapong ito. Ako po ang dadakdak dito sa hapong ito. Nais ko po maniyahan yung mga iba pang kasapi ng Bukas Palad magpakilala ng kanilang sarili para magkakilandan naman tayo kahit pa. Ako po si Jenny, soprano po. Ako po si Vina, soprano. Ako po si Angel, soprano. Di ba ako kata? Ako po si Nicky Bass. Ako po si Gino, tenor. Oliver, tenor po. Ako po si Ching, alto. Tata po, alto. Joey Alta. Carlo, tenor. Maan, soprano. Magandang hapon po, ako po si Mitch, soprano. Ako po si Maro. Ako may-ari ng Bukas Palad. Thanks. Kung natin muna yung aasahan natin sa hapong ito, no? Kasi para hindi po tayo mabigo, hindi po kayo mabigo dun sa aasahan ninyo sa amin, at kami din hindi kami mabibigo sa paglilingkod sa inyo, siguro linawin lang po natin kung ano yung nais ating magawa o matupad sa hapong ito. Una-una po, hindi po natin layunin sa hapong ito na pagkatapos po ng hapong ito, lahat po tayo ay magiging finalist na sa Philippine Idol. Okay, hindi po yun inaasam natin mangyari. Okay, o kahit pa sa Pinoy Pop Superstar lang ang habol ninyo, hindi rin po tayo andun doon. Okay, siguro po mabuting tanggapin na po natin ngayon pa lamang. Pangalawa rin, hindi rin po tayo, inaasahan namin na makapagtuturo tayo ng ibang bagong awitin sa pakikinig man lamang, pero hindi rin po natin magagawa siguro sa hapong ito na tutukan ang bawat isang koro, tutukan yung bawat isang grupo para mabigyan natin kayo ng bagong mga awitin. Susubukan namin kayong turuan lahat ng mga bagong awitin, pero hindi po natin kayang tutukan yung lahat, bawat isa sa inyo. Hindi po namin kayang pakinggan ang bawat isa at sasabihin sa inyo kung kayo po ay nasa tolo o wala. Okay? Sa mga tuwid, ano po yung gusto nating magawa sa hapong ito? 2 pong bagay lamang. Okay? Una, kanina umaga po nagkaroon na kayo ng mga session na pinag-usapan ninyo kung ano ba yung papel ng music ministry, ng mga naglilingkod sa musika, at nais nating palalimin pa yun. Mula naman sa aming abot tanaw, subukan namin ibahagi sa inyo kung ano yung naging karanasan namin, at subukan nating tingnan sa konteksto ng iba't ibang aspekto siguro ng music ministry. Yun yung gagawin natin sa unang bahagi. Yung pangalawa, siguro dito kayo, titingnan natin kung ano yung magiging reaction ninyo. Sa pangalawa, subukan naman bigyan kayo ng ilang mga tuntunin o ilang prinsipyo kung paano ba mapapahusay pa yung pag-awit ninyo bilang isang koro. Okay? Sabi natin kanina, hindi natin kayang tutukan yung bawat isa, pero subukan natin magbigay ng mga pangkalahatang prinsipyo para magamit natin sa pag-awit natin. Okay? Ngayon, meron kaming pinahanda na handout para sa inyo. Okay? Maaari ko kaya maipamigay na iyon kung hindi nyo pa na nakukuha. Isang pahina lang naman po yun. Siguro unahin na po natin yung pinakasimpleng tanong. Kapag sinasabi po natin ng music ministry, sino po yung kasama po? Okay? Who is part of the music ministry? Kapag sinasabi natin music ministry, sino ba yung mga inaasahan nating tao na kasama doon? Sino po kaya? Who? Instrumentalist po. Kay Sister... Hindi ko po nakikita. Malaman po yung mata. Okay, maraming salamat po. Instrumentalist. Okay, tama. Sino po? Sino pa po ang kasama sa music ministry? Okay. Yung head po ng music ministry, yung coordinator po ng grupo. Okay. Sino po po yung kasama? Singers. So, siyempre, singers. Diba? Hindi naman natin pwedeng
Isang tabi. Soprano, alto, tenor, bass, at yung hindi natin ma-classify kung ano ba sila. Okay, yun. Diba? Yun yung mga singers natin. Okay, meron na po tayong instrumentalist, meron tayong coordinator, meron tayong singer. Sino pa po yung kasama? Sino po? The Lord, of course. Okay? The Lord is included. Okay, sino pa po? Conductor. Okay, sino pa po? Minister. Sino po yung minister na tinutukoy natin? The ministers of the music ministry. Sino po yung kasama? Congregation. Sino po may kasama? Yung mga tagabuhat po ng mga keyboard. Mga tagabuhat po ng gawin. Kasama din sila. Okay. Batay sa mga sagot ninyo, lumilitaw na kapag pinag-usapan yung music ministry, hindi lang po yung choir yung kasama. Diba? Okay? Una-una, siyempre, pinakamahalaga, ang Panginoon, kasama doon sa music ministry. Dahil siya yung dahilan kung bakit tayo umawit. Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na umawit at tumugtog. Kasama din dyan yung tumutugtog, instrumentalist, mga nagigitara, nagpapiano. Kasama dyan yung mga kumakanta, siyempre. Kasama dyan yung nag-aayos ng kanilang mga pagkanta, yung coordinator. Kasama din dyan yung mga kompositor. Hindi po ba? Diba? Yung mga gumagawa ng musika, yung mga nagsusulat ng mga titik, yung mga nagsusulat ng himig, sila rin kasama sa music ministry. At syempre, mahalaga, kasama din po yung komunidad. Kasama din yung congregation. Diba? Kasi hindi naman kayo nagiging music ministers talaga kung wala naman kayong pinaglilingkuran. Hindi ba? Okay? Ang punto lang naman po sa pagsabi natin na kung pagtanong natin kung sino ba ang kasama sa music ministry, para matauhan tayo na tuwing ginaganap natin itong paglilingkod natin ito, tuwing naglilingkod tayo bilang mga music minister, napakaraming tao ang kasangkot. At sa makatwid, napakabigat po ng responsibilidad natin. Hindi po ba? Kasi nga, ang nakataya dyan, hindi lang naman ako, di ba? Hindi ko lang naman iniisip yung aking pagkakataon upang magpakitang gilas sa aming community, di ba? Pwede pala akong pang Pinoy Dream Academy, di ba? Hindi naman yun yung layunin natin sa pagsama sa isang music ministry. Lalo na kung naisip natin na ang mga taong pinaglilingkuran natin ay napakarami. Isipin nyo, sa isang misa pa lamang na kayo ang naglilingkod bilang koro, napakarami yun ng tinutulungan. Napakarami nyo ng pinaglilingkuran. At pinaglilingkuran yung mga taong ito na hindi nyo man lamang alam kung paano nyo sila napaglilingkuran. Diba? Kapag kumakanta tayo, hindi natin alam kung paano natin nasasagi yung puso ng mga taong tinutulungan natin na manalangin. Kumbaga, parang umaasa na lamang tayo na sa ating pagkanta, may nangyayari sa kanila. Sa ating mas maliliit na komunidad, di ba, meron tayong mga prayer meetings, meron tayong maliliit na communities. Kahit dun sa community natin yun, hindi naman natin talaga masabi kung paano sa aking pagkanta naaantig yung puso ng kasama natin. Di ba? Kaya kung isipin lamang natin kung gaano karaming tao yung kasangkot kapag pinag-uusapan yung music ministry, siguro matatauhan tayo na napakabigat ng responsibilidad natin. Sa mga tuwid, kailangan nating pagbutihin talaga. Kailangan nating ayusin yung ating paggawa nitong music ministry na ito. Okay. Yun na siguro yung maiksing sagot natin doon sa tanong na who. Okay. Ito na naman tayo doon sa susunod na tanong. Okay. Where and when? May nakalagay dyan na A at B. Okay, ano kaya yung A at B na yun? Kailan ba nangyayari o kailan ba natin ginagawa itong music ministry natin na ito? Okay, kailan? Okay, practice? Okay, ano ba? Misa. Okay, siguro masabi natin yung A at B dyan. Mahalaga. Yung A, siguro sa ating karanasan, ang pangunahing paglilingkod natin bilang mga music minister ay sa larangan ng misa, sa larangan ng liturhiya, sa lahat ng mga pagdiriwang natin na gano'ng klase. Dito na pumapasok yung, alam naman natin kapag buhay koro, diba, meron dyan tinatawag na KBL. Okay, ano yung KBL? Okay, kasal, binyag, libing. Diba? Kakanta kayo kahit saan. Kanina sabi niya Brother Willie, kumanta na raw kami sa kung saan lupalop. Hindi niya nabanggit na kumanta na rin kami sa isang sabungan.
Okay? Nangyari na po yun dati. Hindi na po siguro mauulit ngayon. Pero nangyari na po dati na pumunta na kami sa isang sabungan. Okay? Dahil nandun daw ay may Kristo. Okay? Pero, okay. Totoo yun. Pero, siguro, pangunahing layunin ng music ministry, kumakanta tayo sa misa at sa iba pang liturgical celebration. Tulad ng binyag, tulad ng kasal at ng libing. Yung B naman, siguro nabanggit na kanina, may nagsabi sa practice, okay, sa prayer meeting, kumakanta din tayo at naglilingkod din tayo doon sa mga iba pang gawain ng komunidad. Diba? Tayo ay nagsisilbi doon sa iba pang mga proyekto natin. Diba? Minsan papakantahin tayo para sa Christmas party. Okay? Minsan papakantahin tayo para sa isang retreat. Okay? Minsan papakantahin tayo lagi tayong kumakanta sa prayer meeting. Okay? Kahit na hindi tayo kumakanta sa misa, mapapansin natin na ginagawa pa rin natin yung paglilingkod natin. Music ministry pa rin yung ginagawa natin. Kahit na sabihin natin na Valentine's, as may party yung community ninyo, at pinakanta kayo ng love song, kahit hindi nyo iniisip na ministry yun, ministry pa rin yun. Hindi ba? Kasi may isang paglilingkod na nagaganap doon sa komunidad. Okay? At yun naman yata talaga yung ibig sabihin ng salitang ministry, hindi ba? May isang klase ng paglilingkod. Okay? O yan, simpleng sagot doon sa where and when. Okay. Ngayon, medyo magiging mas komplikado po yung usapan natin dito sa what and how. Okay. What and how, meron dyan nakalagay A, B, at C. Okay. Kung pag-iisipan po natin kung paano tayo maglilingkod, sinabi po sa akin ni Brother Vic at ni Brother Willie, ito pong tinipon nila ngayong hapong ito ay mga grupo ng mga sanay na, o mga bihasa na kahit papaano sa music ministry. Kaya hindi na po natin nais ulitin yung mga alam na ninyo. Pero subukan lamang natin na bigyan ng talas pa yung ating pag-uunawa. Paano natin gagawin iyon? Minsan, may umabot sa amin ng balita na ngayon ay Oktubre, hindi po ba? Okay? Malapit na. Alam natin na pagpatak ng mga buwan na bear, okay, lahat ng yung naririnig na natin sa radyo, naririnig na natin sa mga mall, yung mga awiting pamasko. Okay? Wala pang Halloween, Pasko na. Okay? Yun yung sinusubukan nilang gawin ngayon. Dahil doon, nagiging bahagi na ng ating kapaligiran itong mga awiting pamasko, unti-unti. Okay? Kaya, isang simbang gabi daw, minsan, sa isang parokya, dito sa Maynila, tumunog na yung kampana, sabi ng mga, magsitayo na po tayong lahat para sa pambungad na awiting, madaling araw. Okay? At nagsimulang tumugtog yung organista. Okay? Ano yung tinugtog niya? Okay? Frosty the Snowman. Okay, yun. Opening song para sa misa, may Frosty the Snowman. Kasi simbang gabi naman, malapit na yung Pasko. Hindi po ba? Medyo mali po yata yan, hindi ba? Okay, Frosty the Snowman. Okay. The way that we apply or the way that we act out our music ministry depends very much on three judgments. Okay? There are three sorts of judgments that we want to employ or we want to use when we practice our music ministry. And those three judgments are the A, B, and C that is written on your handout. What are those three judgments? Okay? The first and I think most important judgment is the liturgical judgment. Okay? Bakit ito yung pinakamahalaga? Dahil ito yung gumagabay sa lahat ng paglilingkod ng music ministry. Kailangan po bilang mga music ministers, alam po natin kung ano yung nangyayari sa liturgy. Okay? Alam po natin kung ano yung nangyayari sa liturgy. Kaya, mahalagang maging marunong din tayo, kailangan alam natin kung ano nga ba yung istruktura ng misa. Okay? Kanina sinabi na natin yung entrance song nila dun sa isang simbang gabi ay Frosty the Snowman. Okay, ano ba yung entrance song na madalas ginagamit ninyo? Bayan Umawit. Bayan Umawit. Okay, pag-aalala, bayan muling magtipon, di ba? Okay, para saan ba ang entrance song? Para saan ba ang entrance song? Welcome
Oh, para anyayahan yung mga tao, para batiin yung mga tao, di ba? Kaya, ano yung problema? Di ba? Minsan, tayo bilang mga choir, masyado tayo sabik sa pagkanta. Di ba? O practice tayo ng entrance song. Sige, practice natin yung glory and praise to our God. Okay, practice natin. O, 4 verses. So, practicein natin yung 4 verses ng glory and praise to our God. Okay, tapos mag-misa tayo dito. Gagaling ko yung pari dyan sa likod. Okay, tapos pupunta siya dito. Tapos nandito na siya. Nandun pa lang tayo sa katapos pa lang ng first refrain ng glory and praise to our God. Okay. Tapos, dahil pinaktis po natin yung 4 na verses, naghahantayin natin yung 4 na verses ng glory and praise to our God. Kasi pinaktis natin yun eh. Sayang yung practice natin. Ang ganda pa yung voicing natin dun sa dulo. Kaya gagawin natin talaga. May samantala, lahat ng tao nangangawit na, lipat na sila ng posisyon. Dahil nga, hindi naman yata. Kung ang layunin ng entrance song ay para anyayahan yung mga tao at simulan yung pagdiriwang ng misa, kailangan yata kapag handa na ang lahat, tapos na rin yung entrance song, di ba? Okay. The entrance song, just like other songs in the liturgy, is a ritual song, which means that it accompanies a certain ritual within the Mass. And the ritual that the entrance song accompanies is the entrance of the priest, the gathering of the people. Once the priest has entered, the acolytes have entered, the people are gathered, then the song should end as well. Yun lang, di ba? Kaso lang, yung iba sa atin minsan, gusto talaga eh. Ganda ng voicing ng ending. Eh, tapusin natin yung kanta, di ba? Sayang kasi. But, if you exercise your liturgical judgment in that regard, alam mo na hindi yata dapat yun. Kahit na gaano pa kahaba yung kantang pre-practice ninyo, kapag tapos na yung ritual na sinasabayan ng kanta, kailangan tapos na rin yung kanta. Diba? Okay. Pagkatapos po ng entrance song, ano yung susunod na kinakanta natin? Ano yung kinakanta natin? Kyrie. Okay, ano yung sabihin ng Kyrie? Okay, awa. Okay, Lord have mercy. Okay, bakit po natin kinakanta yung Lord have mercy? Bakit natin kinakanta yung Lord have mercy? Bakit po? Humihingi ng awa sa Panginoon. Okay. Siguro kung titingnan po natin yung lyrics, yun yung unang kahulugan na dumarating sa atin. Lord have mercy, na humihingi tayo ng awa sa Panginoon sapagkat tayo ay makasalanan. Kaso lang, kung titingnan natin yung daloy ng misa, hindi yata talaga nakatuon sa atin. Kasi yung pwedeng mangyari doon sa Lord have mercy, kapag Lord of mercy, Christ of mercy, Lord of mercy, parang kawawang-kawawa naman ako, napakamakasalanan ko. Totoo yun. Pero, ang mas malalim yata ang katotohanan na naisipahayag ng awitin na iyon ay hindi na tayo ay makasalanan, pero maawain ang Panginoon. Kaya kahit na malungkot yung Lord have mercy, it is actually a song of praise. It's actually a song of praise to God because of His mercy. Okay? Because the Lord is merciful. Ano yung sumusunod? Ano yung halos karugtong talaga ng Lord have mercy? Gloria, di ba? Kasi nga, yung unang bahagi ng isang iyon, yung pag-aanyaya, pagtikon sa tao, ay isang pagpupugay sa Panginoon. May nais ating papulihan yung Panginoon, hindi lamang sa dahil tayo ay makasalanan, dahil kailangan natin siya, pero dahil mabuti siya at minamahal niya tayo. Kaya tayo nagdiriwang din, kaya din tayo nagbibigay puri sa Kanya. Okay? Yun yung unang bahagi ng misa. Okay? Yung susunod na bahagi, subukan nating lagyan ng kaunting, meron tayong props na kaunti. Subukan nating may kakantahin yung bukas palad na bahagi ng isang kanta. At subukan ninyong alamin kung nasaan kaya sisingit yung kanta. I love the Lord is filled with compassion. He turns to me on the day that I call from the snares of the dawn. Oh Lord, save my life, be my strength.
Saan kaya kinakanta yung kantang iyon? Una-una, ano yung pamagat ng kantang iyon? I love the Lord. Saan kaya pwedeng kantahin sa misa yung kantang iyon? Saan po? Salmo. Okay, magaling po, Sister Odin. Okay? Salmo, I love the Lord is a psalm. It's written by Father Arnel Aquino. Kung alam niyo yung Lord's na piano recording, si Father Arnel, siya po yung nag-compose ng kantang iyon. Okay, the Psalms. Okay? Where is the psalm usually located? It's always right after the first reading. Okay. After the introductory rite, after we begin the Eucharistic celebration, sumusunod yung liturgy of the Word. Okay, and what happens in the liturgy of the Word? We listen to the Word of God as it is expressed in normally the Old Testament and then in the Gospel after that. Okay? So that's one whole progression, the liturgy of the Word. Okay? Kung papansinin natin, yung responsorial psalm, it's usually a response to what is expressed in the first reading. Usually yun yung magka-partner talaga. First reading and responsorial psalm. Kaya para sa mga community masses natin na pinipili natin yung pwede nating kantahin yung responsorial psalm kung meron kayong soloista na magaling na nakaya niya dalhin yung komunidad dun sa responsorial psalm. Mabuti siguro pipiliin natin, again, exercising the liturgical judgment. First of all, it has to be a psalm. Okay? And second, it has to be a psalm that is more or less responds or is in consonance with the theme of the first reading. Okay? Siyempre, hindi lahat ng salmo may awitin, di ba? Kaya mahirap piliin. Kaya nararanasan minsan natin doon sa mga parokya natin na may chant, di ba? Minsan sinachant na lamang yung responsorial psalm. O kaya, kahit yung response man lang ang may melody. Okay? The responsorial psalm is sung as a response to the Old Testament. The second reading is there, usually, also part of the theme. Okay? And then, we have the Gospel. Okay? Before the Gospel, we sing the Alleluia. Okay? When do we sing the Alleluia? And when is it appropriate to sing the Alleluia? Yes, before the Gospel. But, lagi ba natin kinahanta yung Alleluia? All the time. Kailan po hindi kinahanta yung Alleluia? Okay? Lent. Okay? Lent. Okay? During Lent, okay? Again, part of the liturgical judgment, we have to understand. During Lent, because the feeling or the theme is one of sorrow and reparation, the Church avoids using expressions of praise. Okay? Kaya, and Alleluia is part of that. Okay? Kaya yung Alleluia, hindi kinakanta kapag Lent. Okay? Kapag nasimula na yung Lent, hindi kinakanta yung Alleluia dahil doon sa nais nating gawin na pagpapakumbaba dahil sa ating pagiging makasalanan. Okay? Sa paghahanda natin doon sa pagunita natin doon sa mahal na araw. Okay? After the liturgy of the Word, usually connected dyan yung homily. Kumpare, wala na tayong sasabihin doon sa mga homily, kumpare. Delikado yan. Okay, wala na tayong sasabihin doon dyan. After that, you have prayers of the faithful. Okay? Or the Apostles' Creed on Sunday, and then the prayers of the faithful. Doon po sa aming CD na Tinapay ng Buhay, meron po kami doon ginawang awitin na Panalangin ng Bayan. Hindi po kailangan kantahin yung Panalangin ng Bayan, pero kung bagay doon sa misa at doon sa komunidad, pwede mong gawin yun. Okay? May iba't ibang tono, pwede nyo gamitin, pwede rin mong kantahin. Okay? After that, begins the liturgy of the Eucharist. Okay? The liturgy of the Eucharist usually begins with the preparation of the altar and the gifts. Okay, Bukas Palad will now sing another song, and that usually accompanies the preparation of the altar and the gifts. Take and receive, O Lord, my liberty
that song, They Can Receive, is because it's a very controversial song. Okay, why is it controversial? Okay? It's taken from a prayer of St. Ignatius, if I'm not mistaken. St. Ignatius of Loyola. It was adapted by Father Manoling and John D. And Norman as a song. Kaso lang, ito yung problema. Okay? There are many schools of thought about the offertory song. Okay? The offertory procession is a very contentious part of the Mass and of liturgy. Okay? May mga taong hindi nakakasundo yung mga tao kung ano ba dapat. Yung iba sinasabing hindi dapat kumanta habang offertory. Okay? Yung iba sinasabing dapat kantahin sa offertory. Pero kailangan daw isang kanta ng pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Kaso lang, yung sinasabi naman ng iba, hindi naman tayo nag-aalay ng sarili natin sa Panginoon. Ang inaalay natin ay yung tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo. Diba? Kaya hanggang sa ngayon, hindi pa rin malinaw. Okay? In fact, we've gone to several places and during the choir convention that some of you may have attended last year, lumitaw na depende sa archdiocese, iba yata yung pamantayan. Okay? So it's better in these cases to follow what your archdiocese prescribes. Okay? However, if you do sing the offertory song, remember, again, it is a ritual song. Okay? Again, it accompanies a certain action that happens in the liturgy. Ibig sabihin, kapag tapos lang ihanda yung altar at naialay na yung tinapay at alak, napatapos na rin yung kanta. Kasi nga, yun lang naman yung sinasabayan ng kantang iyon. Kaya nga sinasabi ng iba, baka mas mabuti kung lalo na kung maliit lang yung simbahan at may lang yung procession, baka mas mabuti instrumental na lang kung may music man. Instrumental na lang para madaling putulin, madaling tapusin. Kapag handa na magpatuloy yung pare dun sa misa, pwede nang putulin. Minsan, din, maganda para sa komunidad na kumakanta ng sabay-sabay, kaya titingnan ninyo ano ba yung mas angkop. Okay. Next follows the Eucharistic prayer. Okay? The Eucharistic prayer begins with the praise of the angels. So let's listen to Bukas Palad again. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Okay. The Eucharistic prayer and the epiclesis is the part of the Mass in which the bread and wine is transformed and transubstantiated, if you want to use it there, into the body and blood of Christ. Okay. Bakit po tatlo yung santo sa santo? Okay. If you look at the formulation, even in English, Holy, Holy, Holy Lord. Okay. Bakit po tatlo? Okay. It's referring to the Trinity. Diba? Kaya, kapag meron kayo nakantang santo na dalawa lang yung santo, mali po yun. Okay? Hindi po tama yung santo yun. Kailangan po tatlo talaga. Okay? The liturgically correct form is kailangan po tatlo yung holy o tatlo yung santo. Okay. The Santos begins the whole cycle of commemorating the passion, death, and death of Christ. Okay? Also looking forward to His resurrection. Pagkatapos po ng santo, ano yung kinakanta natin? Acclamation. Ano yung tawag sa acclamation na yan? Okay? Ano po yung tawag sa acclamation na yan? Okay? The technical term for the acclamation is the memorial acclamation. Kasi kung titingnan natin yung salita ng acclamation na yun, ano yung sinasabi natin? Diba? Si Kristo yung namatay,
Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ginugunita po natin doon sa memorial acclamation yung nangyari. Okay? Pagkatapos po ng memorial acclamation, ano yung susunod na awitin? Great Amen. Okay, Great Amen. Okay. Yung, hindi ko po alam kung aling amen yung kinakanta ninyo. Pero yung amen na kinakanta, ay yung ginawa ni Father Manoling noong World Youth Day, 1995. Yung amen, amen. Okay. Nagkaroon siya ng problema doon. Kasi pinagawa siya ng kantang amen. Tapos pinasa niya sa Vatican. Kasi nga sila mag-a-approve ng mga kanta para sa misa. Sinuli sa kanya. Kasi yung unang amen na ginawa niya, maraming salita bukod sa amen. Ang sabi sa kanya, ang salita lang daw dapat doon sa Great Amen ay amen. Dahil nga yun yung Great Amen. Kaya napilitan tuloy siyang gumawa ng amen na puro amen lang talaga yung lyrics. Okay. According to some liturgists, if you can only sing 4 songs in the Mass, what would those 4 songs be? Okay. If you can only sing 4 songs in the Mass, what would those 4 songs be? Okay. Ano po yun? Say, sister. Entrance, offertory, communion, and final. Wait, Sister Amor, pasensya po. Pero mali po yun. Hindi po yun. Tama, sagot. Wait, if you can only sing 4 songs in the Mass, what are those 4 songs? Song? Amen. Okay, mali po ulit. Sorry. Okay, ano po yun? If you can only sing 4 songs in the Mass, those 4 should be, according to this liturgist, the Alleluia, the Sanctus, the Memorial Acclamation, and the Great Amen. Okay, why? Okay? Because the Alleluia heralds the presence of Christ in the Word, in the Gospel, whereas the 3 other songs accompany the presencing of Christ in bread and wine. Okay? Alleluia, Santo, Memorial Acclamation, Great Amen. Okay? If you can sing only 4 songs, if you can sing only 1 song in the Mass, what would it be? Okay? Hallelujah. Amen. Okay? Ano kaya? The Great Amen. Bakit po yung Great Amen? Okay? Why is it the Great Amen? Cover na lahat. Okay, cover na lahat. Tama. Kasi yun po yung pinakamatindi. Kaya hindi naman po biro yung pangalan na Great Amen. Hindi naman po naging Great Amen yun dahil paulit-ulit. Okay? Great Amen, yung Great Amen, dahil yun yung pinakamatinding Amen sa buong misa. Okay? Bakit yun yung pinakamatinding Amen sa buong misa? Kasi yun yung nagwawakas sa Eucharistic prayer, which turns simple bread and wine into the body and blood of Christ. Kung sa unang bahagi ng misa, kasama natin si Kristo doon sa Ebanghelyo, dito, pagkatapos ng amen na to, kasama na natin si Kristo talaga. Nandyan na talaga siya sa harapan natin. In the bread and in the wine. Okay? Yun nga po eh. Yun yung problem. We'll get to that in the other judgments. Right? We'll get to that. Right? Okay, we're just looking at the liturgical judgment first. Right? Pagkatapos po nun, magkakaroon po ng Ama Namin, which you may or may not sing. Okay? Yung Lamb of God. Okay? Pagkatapos, kahantayin po yun sa communion. Jesus ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay, buhay na ganap.
For communion. Okay, for communion. What is the title of the song that we sing? Tinapay ng buhay. Okay, Tinapay ng buhay. The reason why that song was composed is because Father Manoling learned also in his theological studies that for communion, the first song should always be Christocentric. Okay? The first song should always be Christocentric. Ibig sabihin tungkol kay Jesus. Kasi, siya yung pinunta natin doon, di ba? Yung Kitchen Communion is partaking of the body and blood of Christ, which is why the focus should be on Him. Okay? Nagkakaroon tayo ng problema madalas sa communion songs kasi minsan nagiging tungkol sa atin yung communion songs. Kahit na inaalay natin yung sarili natin, pinag-uusapan natin yung problema natin. Diba? Minsan gano'n. Kahit na mabigat yung mga problema natin sa buhay, pero kung papasin natin yung tuon, parang nasa atin. Okay? When in fact, the focus should be on Christ. Okay? Which is why the first song always should be Christocentric. Doon sa second, third, fourth songs, doon na yata papasok yung ibang elements. For example, if it is a Marian feast, then you can sing as a second song, a Marian song. Or for example, if it is the feast day of a certain saint, and you have a song that is inspired by that, you can sing that as a second song. But the first song for communion should always be Christocentric. Okay? Na kailangan laging nakasentro kay Cristo. Okay. Minsan yung ibang mga parokya, meron pa silang tinatawag na meditation song. Okay? After everybody has received communion, in order to allow time for prayer, sometimes the priest asks the choir to sing another song to help people pray. Okay? And that's fine. That's fine. That is an acceptable part of the liturgy. Pagkatapos po nun, magkakaroon na ng minsan announcements. Okay, magkakaroon after the prayer, after communion, announcements, tapos final blessing, and then recessional song. Okay? Technically, the recessional song is no longer part of the Mass because the Mass ends with the final blessing. Okay? Pag nag-ano na tayo, go in peace, thanks be to God. Tapos nandun yung misa. So the final song is again another ritual song just to close everything and just to tell people to go forth and multiply. No, go forth and proclaim God's word. Okay? Yun yung sinasabi ng recessional song. Okay. So basically what we've done so far is to take you through the liturgical judgment. Okay? But that is just the first judgment. No, kailangan as music ministers, we are aware of what is going on inside the liturgy, during the liturgy. Okay? Why? Because that will also affect our decorum. That will also affect the way that we conduct ourselves. Because if we are aware of the fact that we are singing and playing in the service of the liturgy, okay? In the service of this prayer that is being enacted by this community of believers, then that will affect the way that we conduct ourselves, the way that we sing. Okay? Hindi tayo pwedeng kumanta ng basta-basta lang. We have to sing the best that we can, but also to sing in the most appropriate way also. The way that is appropriate to the liturgy. Kaya kapag narinig ninyo sa parokya nyo na ginagawang entrance song yung Frosty the Snowman, okay? Pagalitan nyo sila kasi hindi tama yun. Okay? Frosty the Snowman. Kaya communion song, Jingle Bells. Okay? May nangyayari din. Okay? Hindi po yun tama. Hindi po yun tama. The second judgment, okay, is the musical judgment. The second judgment is the musical judgment. At dito na po pumapasok yung panlasa ng mga tao. Kasi nga, again, there are many different schools of thought. Sabi nung iba, kailangan daw kapag liturgical songs, kailangan medyo boring. Hindi naman medyo boring. Pero kailangan sobrang tapat doon sa liturgy. Sometimes there are constraints. For example, another contentious song in the liturgy is the Papuri, the Gloria, Glory to God. Yung iba nagsasabi na dapat daw yung Papuri tuloy-tuloy lang. Ano ibig sabihin? Kung ano yung lyrics na nakalagay sa sacramentary, yun lang yung susundan.
Kaya hindi pwede yung refrain. Kaya mali si Father Honti ang ginawa niya yung lolhati sa Diyos, sa kaitasan. Kasi paulit-ulit yung refrain minsan lang naman lumalabas yung lolhati sa Diyos o yung pabuti sa Diyos. Okay? Yung iba naman sabi na okay lang yun. Kasi nga, it's for the community to sing. So again, many different schools of thought. Pero ano yung problema kapag tuloy-tuloy? Yung Gloria. Minsan, mahirap gawa ng musika. May narinig na po akong Gloria na tuloy-tuloy. Mahirap sundan. Kasi iba-iba yung lyrics, hindi naman nagra-rhyme lahat. Tapos, hindi pare-pareho yung number ng syllables. Kaya pag ginawa ng music, iba-iba yung tono bawat linya. Kaya yung mga tao, nahihirapan sabayan. Nahihirapan silang matutuhan yung musikang yun. Okay? Part of the musical judgment is also the assessment of aesthetics, of beauty. Sabihin, ano ba yung magandang awitin na pangmisa? Kasi, oo, pwede nga liturgically correct yung kanta mo in terms of lyrics, pero kung pangit talaga yung tono, medyo hindi naman yata dapat yun yung kantahin natin. Okay? The musical judgment is more tricky than all of the other judgments because it really pertains to the taste of the community and the taste of the individual. Kasi depende doon sa magiging panlasa po ninyo, depende doon sa magiging panlasa ng koro, panlasa ng komunidad. Maaaring tama liturgically yung kanta, pero baka hindi ganun kaganda para doon sa iba. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali sa Don Bosco, meron silang youth mass na rock band ang sumasabay sa misa. Kaya yung mga kanta, may drums, may keyboards, electric guitar, yun. Yung iba, mga tao, tumataas yung kilay kapag gano'n yung naririnig nila. No? Hindi yata pwede yan. Hindi yan dapat sa misa. Okay? Again, it depends with your taste. Diba? Magiging problema dyan yung panlasa. What is good, what is beautiful, rather, what is pleasing to the ear is different for different people. Kaya susubukan natin mamaya in our second part, we'll try to discuss more about the musical judgment. How do we assess whether a choir is singing well or beautifully? Certain guidelines, certain principles. Okay? Pero ito yung pinakamahirap, pinakamaselan yata sa lahat ng judgment. Okay? The last judgment is the pastoral judgment. The last judgment is the pastoral judgment. And this judgment usually takes into consideration all of the other judgments. Bakit? Because we are music ministers, because we serve the liturgy, we serve community, our service has to be customized, so to speak, for the community that we are serving. Okay? Kunyari, isa kang choir master at mahilig ka sa medyo classical na tunog. Tapos, pinapakinggan mo puro mga Latin na kanta. Okay? Tapos, pupunta kayo dun sa komunidad mo at kakanta kayo dun sa misa kung saan puro teenager yung kumakanta. Tapos, kakanta kayo ng puro Latin. Okay? Medyo hindi yata huwag po kayong umasa na may sasabay doon sa kinakanta ninyo. Medyo mahirap po yun. Okay? The other thing, the other way around also, if you're a youth choir and all of the songs that you are singing are fast songs na medyo mahirap intindihin yung lyrics dahil sa mabilis yung mga kanta, tapos yung misang kinakantahan ninyo, paano ko ba sasabihin? Medyo mahirap. Okay. Yung isang kinakanta ninyo, yung average age ko medyo mas mataas. Okay, yun na lang ang sabihin natin. Okay. Oh, senior citizen. So, sige. The esteemed senior members of our community. Okay. Esteemed senior members of our community. Kung yun yung mga kinakantahan nyo, tapos puro mabilis yung kanta, huwag din kayo aasar na may sasabihin sa inyo. Okay, always, the songs that we choose have to be aligned with the type of community that we are serving and living in.
Diba? Kung ano yung klase ng komunidad na kasama natin sa ating pananampalataya, yun yung babagayan natin doon sa musika natin. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo pwedeng magpakilala ng bagong estilo o bagong mga kanta. Okay? Some practical points. Whenever you are going to introduce a new song, if you're a choir and you want to sing a new song, it will always be good to sing the song before the Mass, for example. Diba? Bago mag-misa, mag-practice kayo kunyari, pero ang talagang ginagawa nyo doon, sinasanay nyo yung pandinig ng mga taong nakikinig doon para alam na nila. Maya-maya, pwede na silang sumabay. Also very helpful to have lyrics. Okay? Kung meron kayong OHP o kaya LCD projector, mabuti kung may bagong kanta, lagyan ninyo ng lyrics para makikita ng mga tao at masabayan nila. Kasi hindi naman lahat ng tao kayang pakinggan at maintindihan nila kaagad. Diba? Mas mabuti, minsan nababasa nila, nakikita nila. Okay? Part of the pastoral judgment also includes dealing with the priests and the archdiocese. Ay, yung tanong ni Sister Amor kanina, paano kung ayaw ng pari na pakantahin po itong kantang ito? O kaya galit siya sa choir ninyo. Minsan nangyayari yun. Galit sa choir yung pari. Diba? Kasi ang haba daw ng kanta. Okay? Nangyari na po yun sa amin dati. May isa kaming kasal na kinantahan. Tapos sabi po nung pare, pagkatapos ng communion, sabi niya, akala ko hindi na matatapos yung kanta. Sabi nung pare. Okay? Hindi ko, siyempre, karapatan naman niya yun. Again, part of the pastoral judgment is dealing with the different members and authorities in your community. The conservative and safe answer would always be follow what the priest says. Okay? Of course, you can always negotiate. But when there is friction, for example, kapag medyo mahirap yung relationship ninyo, it's better to follow. Okay? In these cases, the priest is the main arbiter of these judgments. Okay? Pero may mga parish priest naman na bukas sa suggestions at ang comments ng community at ng mga music ministers. When that happens, if that is the case in your own community, then well and good. Okay? Ibig sabihin, pwede niyong pag-usapan ng parish priest kung paano ba ninyo maisasagawa itong paglilingkod na ito sa mas mabuting paraan. Okay?